Guys, for today's video, it is just right to discuss this because this is an urgent advisory or kailangan yung malaman agad to. Itong bagong modus ng mga scammer ngayon na hindi na lang GCash ang target nila. Basically, halos lahat ng financial apps sa inyong cellphone ay pwedeng maging target ng ganitong modus. Well, nung una, may lumapit sa akin, kala ko isolated event lang to. But apparently, dumadami na ang ganitong mga instances na nai-scam because of this modus. So, pag-uusapan natin to para maging handa kayo at malaman nyo ang galawan nila. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance, meron akong experience, or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, may nag-message sa akin, hindi ko na lang po ipapakita yung full name or itsura niya, but sabi niya dito na na-scam siya and merong umutang sa kanyang mabilis cash. So ito guys, hindi na siya hindi na GCash lang. Apparently nagsimula to when someone contacted her na kailangan daw i-update ang kanyang fingerprint and face ID dun sa eGov app. Without hesitation, nag-join siya dun sa interview sa Google Meet and apparently may pina-install na application sa kanya. And itong application na to is a remote application app. When you install it sa client, sa cellphone, sa desktop, then meron pang isang app na yun naman yung ko-connect dun sa pinag-installan niya para makontrol yung system nila, makontrol yung cellphone, makontrol yung computer. Basically, parang meron siyang virtual access sa ating mga computer and cellphone. Yun yung ginagawa ng remote app. Etong remote app na to, napakalaking tulong na to. Hindi naman to napaka-evil na app. Ginagamit lang to ngayon ng mga scammer para magnakaw ng pera. And then nagkaroon ng news na nag-warn si GCash about this kind of modus. And basahin natin ngayon itong news coming from ABS-CBN. GCash warns versus scam on fake apps on national IDs, eGov. Manila, Philippines digital wallet giant GCash has issued an urgent warning to its user over sophisticated new scamming technique involving fake government representative and fraudulent mobile application. The fintech firm said fraudsters are increasingly posing as officials from the National ID System or PhilSys or the eGov platform to pressure victims into compromising their account. Under the identified scheme, criminals contact individuals claiming that their national ID is ready for verification and request they join a Google Meet call. Victims are then instructed to download a fake app and share their screens. Thus, ito nga yung remote app. By watching your screen, they will steal your OTPs, PIN, and password. Then access your banking and e-wallet accounts. To read the full news, you can head over na lang sa comment section sa baba. Mayroon po ako nilink dyan na news regarding this article. Just to note guys, hindi naman bago ito. Meron na rin to nangyari and even yata kay Rafi Tulfo na in-news na rin to. Wherein, ganun din naman, kumo-connect sila using remote, tapos malalak yung cellphone, makikita nila mabagal gumalaw yung cellphone, yun pala is nire-remote na sila. Yung modus na yan, medyo ni-large scale na nila. And paired with posing as a government official with regards to national ID, parang meron ngang urgency dito. So, ito namang mga victims ay, syempre, inisip nila, national ID yon, kailangan nila yon, nahuhulog sila dito sa patibong na to. Thus, hindi na lang GCash ang pwedeng ma-scam sa'yo. Basically, lahat ng financial apps sa loob ng cellphone mo ay pwede na nilang makontrol. So, ano nang dapat natin gawin if ever na makatanggap tayo ng ganitong klaseng mga attempt ng mga scammers? Well, unang-una, like for the banks, yan, mga e-wallets natin, or loan apps, if in case na mayroong kailangan about your account, you can just tell them na ikaw na lang tatawag sa kanila using the customer service number if in case na may kailangang ayusin sa account nyo. Huwag kayong magpapadala sa tumatawag sa inyo, kailangan po nating i-update yan. Pag sinabi nila yan, okay, sige po, update po natin. Tatawag na lang po ako sa customer service nyo. Sabihin nyo po sa akin kung anong department para maipapakonect ko na lang sa customer service. By doing that, makakasigurado po tayo na pag tumawag po tayo sa customer service, siguradong doon po sa kumpanya na yon yung tinatawagan natin.
And also, don't ever ask what's the customer service number of that loan app or e-wallet or bank. Kayo po ang maghanap ng customer service number nila. Kasi baka naman tanungin nyo po yung scammer. Ano pong number ng customer service nyo? Tapos may binigay sila, yun ang tinawagan nyo. Di parang ganun din po yun. If in case nga na merong kailangang i-update sa account nyo, kayo na po ang tumawag sa mga customer service. Pangalawa is to make use of password doon sa mga apps nyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Well, meron tayong security sa ating cellphone, di ba? Wherein, before you open your cellphone, you need to log in your PIN or your biometrics, etc. Malaking tulong po kung pati sa app, nilalagyan po natin ng password. For example na lang po sa iPhone, pwede po natin itong gawin na i-require po yung Face ID or biometrics kapag i-open natin tong app na to. Medyo medyo jahe, pero mas secure po to. At the same time, mas okay po gumamit ng biometrics like the fingerprint or the Face ID versus sa manual PIN. Katulad nga po nito nangyari, nag-install po ng application, ni-remote po siya. Tapos, kung Face ID po yan or biometrics po yan, fingerprint, hindi po nila makakopy or hindi nila makikita kung ano yung PIN nyo or even the password. Since biometrics po yun, automatic encrypted po yung biometrics nyo at wala po sila magiging access. Na kahit matapos po yung call nyo at mag-remote sila, hindi nila alam yung PIN code, hindi rin po nila mabubuksan yung mga financial applications nyo dahil hindi po nila alam ang mga passcode na yan. And siguro pinaka-best na panlaban nyo sa mga ganitong attempt ng mga scammers is that huwag nyo na lang po sagutin yung mga unexpected calls. And even text messages, make sure na hayaan nyo lang po dumating yung mga text messages and never click the links. Hindi po natin alam ngayon kung how sophisticated na po itong mga scammer ngayon. Dati kapag click mo yung link, mapupunta ka lang sa phishing website. But now, we are not sure if clicking the link will go to a website na magda-download ng malware, etc. Hindi po natin sigurado. Hindi po natin alam kung gaano na-sophisticated ang hacking techniques na itong mga scammer na to. And lastly na lang po pala, meron po dyan mga emails naman. Ang nangyayari, nagpapadala po sila ng emails, making sure to get your attention. Tapos usually, merong mga naka-attach yan na mga file, mga PDF, nakala mo harmless, but when you download and click them, dyan na po nagkakaroon ng installation ng mga malware, unexpected software, yan, na magko-compromise ng inyong mga cellphone and mga computers. So yan po ang mga dapat natin iwasan. Yun lang naman po for today's video. Napaka-short videos lang naman po highlighting this new modus and reminding you guys to be vigilant because madami na po tayong mga financial apps ngayon and hindi na lang target ng mga scammers ang GCash. Pati mga loan apps po, target na rin po nila. So, mag-ingat po tayo. So, for our question of the day, ano pa po ba mga tips na pwede nating i-share sa ating community na baka makatulong po sa mga makakabasa para makaiwas sa mga scam or hacking na nangyayari ngayon? Let me know po sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Cheryl Anadon at Cheryl Anadon 5863. Sabi po niya, new subbies here, thinking opening Maribank account. Thanks to your review vids about Maribank. Kay Cheryl Anadon at Cheryl Anadon 5863, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po for watching and supporting my videos. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makreceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!